guys, good morning and welcome sa vlog. Ngayon ako lang mag-isa. Punta lang ako ng Costco kasi may kukuhanin akong regalo sa Costco. So hindi ko na sinama yung mag-ina ko kasi wala, mabilis lang naman. Si Sebastian kasi na-vaksinan, kaya hindi muna namin masyadong nilalabas kasi mahina yung siguro mahina yung immune system nun ngayon dahil yun nga, 4 na vaccine kasi guys yung nakuha niya nung kailan ba yun, Wednesday. Kaya hindi na lang muna sila sasama sa akin. So Costco lang ako. May kukuha na lang akong regalo mula kay Costco. Tapos siguro grocery ng konti. And then uwi na. May konting binili lang si Mrs. para bilhin ata sa grocery. Ayun, para kay Sebastian din. Kaya eto, medyo maayos na yung panahon. Ang temperature is I don't know, hindi ko napansin pero maaraw, malinis na ang kalsada. Kaya okay na. So siguro medyo maigsi lang yung maigsi ang winter ngayon dito sa Canada. Yun lang naman. Ganda ng araw, alas 11 na ng tanghali. Ayan. So alright, let's go. Ayan guys, makikita nyo, medyo malinis na yung kalsada. Nag-stop na yung snow. So maganda na. Hindi muna namin wala muna kaming labas-labas ngayon kasi etong bata mahirap na. Biruin nyo yun guys, 4 na vaccine ang natanggap. Kaya eto, hindi muna sila lalabas. Ito yung simbahan namin. Sobrang lapit lang. Iniisip ko kung magpa-car wash na kaya ulit ako or wag na lang muna siguro. Kasi nakita ko sa forecast parang next week ata may snow pa. Wag na lang muna siguro, saka na lang. Malinis pa naman tignan si Ravi. Kaso yung ilalim kasi iniisip ko. Pero sige, okay lang, wag na lang muna. Hayaan ko na lang muna. Hindi pa siguro talaga pwede pag mga ganitong winter. Kasi hindi pa masabi kung yung snow ng next week posibleng mas I don't know, baka mas grabe pa. Kaya wag na lang muna siguro. Sobrang lapit lang ng Costco sa amin. Itong pupuntahan ko guys sa Costco is i-redeem ko lang yung gift certificate. So nakuha ko na sa email ko yung certificate. So i-redeem ko na lang para magamit na rin sa pag-grocery. Budol kasi guys ang Costco. Pag nag-grocery talaga sa Costco, lagi kang it's either 100 plus 200, mga ganun. Nakakamiss tuloy yung grocery lang sa Walmart na mura lang. Minsan 100 plus lang or less than for 2 weeks na. Ngayon hindi, nag-i-exit na sa budget. Ganun nga talaga siguro kasi may bata na rin, so yun.
Nalinis na rin nila yung ano dito sa paakyat paglabas ng Costco. Wala na ring snow. Diyan ako nag-skid nung una. Kasi medyo maputik na talaga. Kaya yun, naramdaman ko yung ano, nag-skid siya ng konti. Yung nasa unahan ko na mas malaking sasakyan, nag-skid din. So yun. Saan ba yung ano? Superstore. Sabi ni Mrs. Superstore daw dito sa kabilang side, papuntang sa kabilang side ng TNT. So Costco, redeem, tapos punta ng TNT ng ano, ng Canadian Superstore. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yung ano, Urban Barn, dyan si Kirby nagtatrabaho. Ayan, si Kirby classmate ko nung high school. Tapos dito rin siya sa Calgary naka-base. Kaya yan, dyan siya nagtatrabaho. Sobrang lapit lang. Dito na tayo sa parking. Uy, 121 ang regular ngayon. Nagmahal ng konti. Nagmahal ng konti ang gas. Sana may parking at hindi masyadong madami ang nag-grocery. I don't know. Hanap tayo ng parking. So, dito na ulit ako sa sasakyan. Naputol yung ano, yung video ko kanina kasi naubusan ako ng space dito sa cellphone ko. Nakuha ko na yung cashback gift ba yun. Ngayon, punta na ako dun sa Superstore. So, dito lang din sa kabila. Sa kabilang side lang nitong Costco. Okay, so let's go. Alright, dito na ako sa Superstore. Actually, tapos na ako mag-grocery. Hindi na ako nag-video nung pagdating ko. Dito na ulit ako sa sasakyan. So, yung sakto lang din, buti na lang may cash gift tayo sa Costco. Yun din ang ginamit ko na pang-grocery. So, eto, nakabili ako ng konting isda para kay Sebastian. Tapos, konting gulay na din. So, pwede na to for 1 week na naman namin mag-asawa. Kasi baka next week on call na naman ako sa trabaho, kaya ayun, at least kahit pa paano mako-covered yung buong week ko na on call ako, kasi wala, hindi na naman makakapag grocery if ever. So ayun, uwi na. Anong oras na ba? Alauna na. Yep, 1:45 na ba? Oh, parang ganun. Okay, let's go. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Superstore. Canadian Superstore.
So etong mga nakarang araw guys, I don't know kung nababalitaan nyo din yung nangyayari ngayon dito sa Canada, yung sa mga estudyante. Yun yung topic na yun. Sobrang mainit yung topic na yun ngayon dito guys, lalo na sa mga students, yung mga papasok dito, yung mga andito na hindi pa nakakapag-apply ng PGWP. Kasi yun na nga, nililimit muna ni Canada yung pagpasok ng mga estudyante. Tapos yung certain number na yon, mas mababa siya compare sa last year. Tapos hahati-hatiin pa sa bawat probinsya. So marami talagang namumroblema ngayon kasi hindi nila alam kung itutuloy pa ba nila. Kasi guys, mahirap din talaga dito sa Canada, lalo na kung mag-isa ka lang tapos estudyante ka pa. Paano mo iso-survive yung alam mo yun, yung daily expenses mo, yun, yung mga ganun. So yun yung mainit na topic. Sobrang ang dahilan kasi yun na nga is yung bahay kasi dito ngayon is sobrang nagmamahal, tapos kinukulang na. Kaya ayun, may pinsan ako na balak din nilang pumunta dito sa Canada. Yun lang din naman ang nababasa namin and napapanood namin sa news. As in sobrang magulo. Nakakalungkot, lalo sa mga nagpaplanong pumunta na din dito ngayong taon, nagpaplanong magpasa ng applications nila, pero yun. Pwede nyo makita sa sa website mismo ng IRCC yung complete update about doon, pero sabi naman nila parang hindi pa masyadong malinaw. Marami pa talaga kasi pwedeng mangyari na mga update sa mga darating na araw, darating na linggo. So kung pupunta kayo dito na gusto nyo isama yung OWP nyo, yun ang medyo malabo pa sa ngayon. So ito guys, kwentuhan lang kwentuhan lang muna tayo kasi ako lang naman basa ang kalsada, natunaw ng snow. Nakakasilaw. Hindi mo na makita ang kalsada hindi ko makita ang guhit ng kalsada dahil sa sinag ng araw tsaka basa, makintab. Alright, kaya nga dati yung sa bunso kong kapatid, gusto ko rin sana silang papuntahin dito, kaso di ko alam parang hindi pa niya feel na mag-Canada. Pero yun nga talagang advice dapat, like katulad sa nangyari dito sa Canada, kasi nag-open sila sa mga students, tapos eto bigla nilang binawi, bigla nilang naramdaman yung yung kakulangan sa housing, yung mga ganun, bigla nilang binawi. So nakakalungkot lang na balita sa mga nagpaplano ngayong 2024. Na yun, lalo na yung mga nag-resign sa mga trabaho nila sa Pinas or sa ibang bansa, tapos naghihintay na lang na ipasa yung application, tapos biglang ganito yung news, di ba? As in, nakakalungkot. Pero ganun talaga. Hindi kasi mahirap kasi talaga kasi pag mag-isa ka lang din dito sa Canada. Yung commute, isa na yun. Paghihintay ng bus, ng train, pag winter minsan wala pang minsan yung bus is late, tapos minsan wala yung namimiss yung oras ng bus, yung mga ganun. Minsan napaaga yung daan ng bus, ikaw na-late ka ng konti. Yun yung mga mahihirap na pagdaraanan pag wala kang sasakyan or wala yung asawa mo dito. Tsaka yung
yung ano papasok na income, hindi pwedeng puro palabas. Kahit pa yung estudyante ngayon is binigyan na nila ng ano, konting oras ng trabaho per week. I don't know kung 40 ba, pero I mean hindi pa rin kasi sasapat eh. Magti-tuition ka tapos sa pang-araw-araw mo hirap. So bali hindi naman ako talaga nagbabasa sa IRC website. Nanonood lang ako ng news, tas yung mga napapanood ko na nagba-vlog, ganun talaga. Ganun yung mga sinasabi nila. Kaya ay nako. Buti na lang din nandito na kami. Yung dalaga na lang namin ang kulang. So malapit na ako sa bahay. Hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Alright, thank you guys, and sana mag-subscribe kayo sa Team Martina Vlog. Tatry kong mag-upload ng 3 times a week siguro, ganon. Alright, thank you guys, bye bye.